Alam nyo ba kung bakit hindi tumutubo yung mga seeds na tinatanim po natin? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ibibigay ko po sa inyo yung iba't ibang dahilan. Tapos ipapakita ko na rin po sa inyo yung resulta ng ginawa nating land preparation, kung kamusta yung tubo ng mga punla. Tsaka ipapaliwanag ko rin po sa inyo bakit itong mga pipino tumubo, pero yung mga tinanim ko po dito na ampalaya hindi tumubo. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag pre-germinate ng mga buto ng ampalaya coming up. Ito po yung square foot garden na ginawa natin project nakaraan. May mga tumubo, meron din pong hindi tumubo. Itong mga dahon sibuyas, buhay naman lahat. Ayan o, kompleto, 16 piraso pa rin. Tapos yung ating pipino, medyo malaki na. Kaya lang po merong leaf miner. So kailangan solve natin yung mga leaf miner na yan. Pisilin po natin yung mga dahon para mamatay yung larvae at hindi siya maging adult at kumalat dito sa ating garden. Tapos yung kamatis, ayan, may bagong tubo. Ayan, pinalitan ko po yung tinanim ko nakaraan kasi hindi tumubo, malamang sira na yung seeds. So ito po bagong tanim, bagong tubo ng kamatis. Dito sa part na may lettuce, wala pong tumubo. Ang isang dahilan, baka singaw na yung seeds na tinanim po natin. Kasi yung pinagkunan ko po ng mga lettuce, nabuksan ko na siya dati. Baka sumingaw or hindi na maganda yung pagkaka-storage, kaya wala na pong tumubo. So yun po yung isang dahilan kung bakit minsan kahit nagtatanim tayo, wala nang tumutubo. Baka po hindi proper yung pag-storage natin ng mga nabuksan na ng mga seeds. Baka ganun din po sa kamatis na tinanim natin dyan, kaya walang tumubo. Ito, galing na po ito sa bunga, itong tinanim ko dyan. Tapos dito meron din. Ito pa lang po yung may tumubo. So mga susunod na araw baka may lalabas na rin dyan. So yun po yung isang dahilan, baka yung seeds na tinatanim natin may problema. So maliban po doon sa singaw, pwede kasing expired na yung mga seeds. So lagi po natin i-check yung likod ng packaging kung lampas na siya doon sa best before seal. Kasi pagka lumagpas na siya doon, medyo mababa na po yung germination rate. So ibig sabihin po ng germination rate, yan po yung pagbiak ng mga seeds, no? Yung pagtubo ng mga buto. Kung lampas na siya doon, posibleng marami doon sa mga seeds na yon ay hindi na po tutubo. So dito naman sa bed na to, ito yung niland preparation natin, itong square foot garden. So far maganda po yung mga tubo. Ayan o, medyo dumami na yung mga dahon, may mga bagong tubo. Itong dahon ng sibuyas. Itong tanim nating pipino, maganda yung katawan, medyo malalaki. Tapos maganda yung dahon, maliban lang po dun sa pagkakaroon ng leaf miner. So far maganda po yung land preparation natin. So ginawa lang po natin dito, naglagay muna tayo ng kahoy, tapos nilagyan natin ng mga damo, kahoy, uling, mga organic materials. Tapos nilagyan po natin ng lupa bago natin siya tinaniman. So far itong bed na to, maganda yung pagtubo ng mga seeds. So pasyalan naman natin yung isa dito sa kabila, yung unang ginawa natin. Ito. Yan, ito yung ating 3-layered na garden. So ito po yung mga pipino. So far maganda rin yung tubo. Ayan, healthy yung mga seeds. Ito palabas pa lang. Yung isa pang dahilan kung bakit ayaw tumubo, baka medyo malalim po yung pagtanim natin ng mga seeds. Kasi kung sobrang lalim yan, matagal siyang makalabas. So tulad po dito, ayan, sabay-sabay ko siyang tinanim. Ito hindi pa nakakalabas yung dahon. So doon pa lang sa ilalim ng lupa, lumalabas na yung dahon. Kaya nahihirapan po siyang lumabas. Hindi tulad dito sa medyo mababaw. Yung rule po natin sa pagtatanim, kailangan times 2 lang po ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. Dito sa bed na to, ang ginawa ko po ganun din. Naglagay ako ng mga damo, mga uling, mga kahoy, mga organic materials, yung saha ng saging, mga tuyong dahon, sariwang dahon, malunggay. Tapos nilagyan ko po ng lupa bago ko siya tinaniman. So far, ang ganda po ng tubo ng mga seedlings natin. Ayan o, matataba. Malalaki po yung katawan ng mga punla. Ito, ano po ito, malunggay. Yung mga sanga na nilagay ko rin dito, ayan, nabuhay pa.
tumubo yung sanga ng malunggay. So hahayaan ko na lang yan, titignan ko kung maganda yung tubo, kung pwede natin siya ipagpatuloy para pagkunan natin ng mga dahon ng malunggay na gagawin din nating fertilizer dito sa ating garden. Bago ko po siya tinaniman, mga 2 weeks muna na nakatakip yung lupa dyan, hinayaan ko munang mabulok pansamantala yung mga organic materials bago ko po siya tinaniman. So pwede rin natin siya taniman agad-agad, pero may mga pagkakataon kasi na umiinit po yung organic materials. So depende rin kung anong materials yung nilagay natin. So para po safe and secure yung mga seeds na tinatanim natin, kailangan at least 2 weeks na nandyan, tapos medyo makapal po yung lupa para bago po maabot ng mga ugat ng seedlings yung nabubulok na organic material sa ilalim, malalaki na yung mga tanim, kaya mas malaki yung chance na makakasurvive po sila. Ito po yung nangyari, kaya hindi po tumubo yung mga tinanim natin dito na ampalaya. Hindi tulad dito sa pipino na malalaki na, may mga dahon na. Dito sa ampalaya wala pong tumubo. So ito po yung nangyari, ito na meron pong kumakain dun sa mga seeds. Ayan. So hinukay po siya ng daga. Hindi siya yung dagang bahay, yung kumakain po dito yung mga mole. Ayan o. Yan po yung sumisira dun sa mga seeds. Nakadalawang batch na po ako ng tanim dito, wala pa rin pong tumutubo. Maliban po sa huling tinanim ko na sitaw. Ayan o, nag-germinate na siya. So maliban po doon, walang tumubo na ampalaya. So gagawin ko po ngayon para siguradong makasurvive yung mga tinatanim kong ampalaya, ipapa pre-germinate ko muna. Dahil hindi po tayo makapatubo ng ampalaya dahil kinakain ng mga daga, so gagawin natin, ipapa pre-germinate ko muna. Ibababad ko tong mga seeds na to ng mga 30 minutes to 1 hour. Pwede rin po overnight, so mas maganda kung overnight. So nakakatulong po yung pagbababad natin ng seeds para matanggal yung mga coat dyan sa palibot ng mga boto, kasi mayroon pong nilalagay yung mga seed company na gamot para maprotektahan yung mga seeds. So sa pagbababad po nito, lumalambot yung coat niya, mas mabilis pong mag-germinate yung mga seeds. Then after po natin maibabad, pwede tayong kumuha ng tela or tissue, babasain lang po natin, tapos yan po yung ilalagay natin dyan mismo sa container. Binasa ko lang muna siya. Tapos aalisin natin yung mga buto. Tagalin muna natin yung mga seeds. Tapos tapon natin yung tubig. Then ibalik po natin itong tissue. Tapos ilalagay po natin yung mga buto dyan sa loob. Tapos tatakpan po natin. Then i-check lang po natin mga 3 days kung nag-crack na yung mga seeds. Pagka nag-crack na siya, pwede na natin siya i-transplant. So ilalagay lang natin to sa lugar na medyo mainit. Kahit po hindi siya nasisikatan ng araw, walang problema. Kasi ang objective natin dito, ipa-germinate yung mga boto. Then after niyang mag-crack, for example nag-crack na, pag tinanim natin yung mga seeds na yan, pwede pa rin siyang kainin ng mga daga. So ang gagawin po natin, so pagka nagtanim na tayo ng mga buto ng ampalaya na nag-crack na nag-germinate, lalagyan po natin siya ng 1.5 plastic bottle. So para po maprotektahan siya, hindi siya kainin ng mga daga. Then maliban po sa mga daga, ang posible pang sumisira dyan sa mga seeds, kaya hindi po tumutubo, yung mga snails. Yan, yung mga bagong tubo na ganyan, kinakain po yan ng mga snails. Maliban sa snails, kinakain din po yan ng mga ibon. Tinutuka nila yung mga puti-puti na yan na parang uod. Yung pag-sprout ng seeds, madalas kinakain po ng mga ibon na maya. So pwede natin gawin sa ibon, pwede natin siya lagyan ng net. Tulad po nito. Yan, pwede nyo takpan ng net para hindi siya kainin ng ibon. Kung snails naman, pwede tayo magbudbud ng abo. Ikot po dun sa tanim natin or paikot dito sa plastic bottle para hindi po lapitan ng mga snails. Ayan. Pagka naitanim na natin yung mga ampalaya, magtatanim pa tayo dito ng mga
munggo para meron siyang kapartner na legumes. Actually may mga beans na akong tinanim diyan sa dulo tsaka dito sa pagitan ng ampalaya tsaka ng pipino, pati doon sa unahan, para mag-provide ng nitrogen dyan sa lupa. Yung mga beans, yung mga munggo, yung mga legume plants, yan po yung tumutulong para patabain yung ating mga lupa. So sana po nakatulong information na to, and sana tulungan nyo na kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!